At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Arestado si House Speaker Martin Tambalos Romualdez matapos makumpirma ng Korte Suprema ang kanyang pagkakasala sa kasong isinampa laban sa kanya. Isang malaking balita ang gumulantang sa buong bansa dahil matapos arestuhin si House Speaker Martin Tambalos Romualdez, inaresto siya ng mga otoridad matapos ilabas ng Korte Suprema ang final na desisyon na nakasaad ng kanyang pagkakasala. Ayon sa ulat, matagal nang sinubaybayan ng publiko ang kasong ito na may kinalaman umano sa mga anomalya sa ilang proyekto sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ayon sa impormasyong nakalap, ilang taon nang tinatalakay sa korte ang mga aligasyon laban kay Romualdez. Ilang beses na ring sinikap na patahimikin ang mga usapin ukol dito. Ngunit ngayong araw, tuluyan nang naglabas ng hatol ang Korte Suprema sa kabila ng kanyang mataas na posisyon sa gobyerno, naging matibay ang mga ebidensyang iprinesenta laban sa kanya na siyang nag-udyok upang maipasa ang hatol. Matapos may pahayagang desisyon, agad na kumilos ang mga otoridad upang isilbi ang warrant of arrest kay Romualdez. Napasok ng mga pulis ang kanyang tahanan sa isang eksklusibong subdivision at dito na siya inaresto. Ang mga taga-suporta ni Romualdez ay dumagsa sa lugar upang ipakita ang kanilang suporta. Subalit, mahigpit ang seguridad na ipinapatupad ng mga otoridad. Samantala, inaasahan na maghahain ng apela ang kampo ni Romualdez upang baliktarin ang desisyon ng korte. Ayon sa kanyang tagapagsalita, hindi pa matatapos ang laban at kumpiyansa sila na lalabas ang katotohanan sa tamang panahon. Gayunpaman, nagpahayag din ng ilang kritiko na dapat ay harapin ni Romualdez ang hatol na iginawad sa kanya. Magpapatuloy ang mga pag-uulat ukol sa kasong ito at aasahan natin ang mga susunod na hakbang ng kampo ni Romualdez, pati na rin ang mga magiging aksyon ng mga otoridad. Abangan ng mga karagdagang detalye sa aming mga susunod na ulat. At heto nga ang mga balitang ating pagkakatutukan. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang 5 graduates sa Philippine Military Academy na nag-file ng kanilang Certificate of Candidacy bilang senador sa May 2025 elections. Dalawang generals, retired generals, and 3 retired colonels. So, sino-sino sila? Unahin natin ang pinakabagong salta sa politika. Walang iba kundi si retired Colonel, Marine Colonel Ariel Querubin. Sino si Colonel Querubin? I-discuss ko mamaya. Pakinggan lang natin yung kanyang pahayag. In-interview siya ng media after yung filing niya. Ano ang mai-contribute ni Colonel Querubin sa Senado kung manalo siya? Usog kunwari ng China, no? Ito bang mga hinahala, yung gusto natin ihalal na mga kandidato, handa pa sila na magpakamatay para sa inyo? Dapat pag-isip-isipan ninyo kasi may mga alam din tayo diyan na mga nagpapanggap na sabi nila magpapakamatay sila sa bayan. Ito kaya nilang gawin. Sana naman, sabi ko, doon na tayo mamili ba o sumuporta sa mga kandidato na subok na. Meaning, namatay, ilang ulit na namatay para lang sa pagmamahal niya sa bayan, para sa pagmamahal niya sa taong bayan. Sana naman ang mga kababayan natin naman tayo, ako si Ariel Querubin, muli na inaalay ang sarili para sa bayan. Isang ama, asawa, sundalo at Pilipino. Tatakbo tayo na senador na sinusuportahan ng Nationalista Party, ngunit
tatakbo tayo na independent sa mga political slates. No? Okay, yan po si Colonel Kerubin, living hero. Dahil isa siyang Medal of Valor awardee. Nakuha niya yung kanyang Medal of Valor noong kasagsagan ng gera noong year 2000. Panahon ni former President Joseph Estrada, nagkaroon po ng all-out war versus the MILF. At itong si Lieutenant Colonel Ariel Kerubin Panon, siya ang unang napasabak sa matinding labanan sa Lanao del Norte sa Barangay Dilabayan, Kauswagan, Lanao del Norte. Ako, may personal knowledge ako sa kanyang Medal of Valor dahil nasa likod kami. Sila 1st Marine Brigade na attach o na-opcon sila sa 4th Infantry Division na kung saan staff ako ni General Roy Simato noon, kaya alam ko kung ano yung nangyari noong kasagsagan ng gera sa kampo ni Commander Bravo sa Kauswagan. So, anyway, later on ko na lang i-detalye yung iba pang karanasan ni Colonel Gabriel Kerubin. Basta bago itong pagkandidato niya, connected siya sa San Miguel Corporation na Vice President siya for Security Operations. So, after his retirement, diyan na siya sa San Miguel. And then, isa pa, sa panahon ni President Gloria Macapagal Arroyo, nakulong ng I don't know how many years dahil nilabanan niya yung yung issue against kay PJ Minon, yung Hello Garcitate, something like that. Tapos noong mga koditas, 1986 onwards, ito si Ariel Kerubin, member siya ng Reform Armed Forces Movement, RAM. At siya, ang kwento sa buhay niya is halos patay na siya. Wounded siya nung anti-government siya. Sila ang nagkudita laban sa Cory administration. At halos patay na siya. Mabuti na lang at may isang sundalo, pro-government. Nung makita yung kanyang daliri at may sing-sing na PMA, bull ring, ang sundalo, gumawa siya ng paraan para madala siya sa ospital at nabuhay muli. Yan po ang kwento ni then Lieutenant Ariel Kerubin. Ito na ngayon, kumakandidato ang sinundan. Okay, so siya yung unang PMA, Class 79. Isa pang PMA, Class 1983 naman, si retired Colonel Allen Capuyan. Dati siyang commissioner ng National Commission on Indigenous Filipinos, panahon ni PRRD. Tapos siya yung Executive Director ng National Task Force on Ending Local Communist Conflict. So, isa sa malaking contribution ni Yusek Capuyan, Chairperson Capuyan, is itong paghina ng local communist insurgency sa bansa dahil sa magandang pamamalakad niya as Executive Director ng NTF-ELCAC. So ang kanyang advocacy, kung manalo siya, is para sa kapakanan ng mga indigenous people. Again, nakasama ko rin dito sa Mindanao si Colonel Allen Capuyan, Class 83. Class 79, Kerubin, Class 83, Allen Capuyan. Isa pang Colonel Gringo Honasan, Class 71. So, karaan ito, matagal na. Panahon pa ng nakatatlong term na senador. So, eksperyensado na ito si ex-senator Gringo Honasan, Class 71. Tumakbo siya na senador nitong nakaraang 2022 election. Member siya sa Uniteam. Kailan hindi tinalad. Okay,
inappoint siya ni PRRD noon na Secretary ng Department of Information, Communications and Technology. And then, susubukan niya ulit magpa-re-elect. Ang kanyang partido is Reform the Armed Forces Movement, New Aram Armed Forces Movement. Tatlo na. Okay. Pang-apat, si Major General, retired Major General Delphine Lorenzana. Class 76. Dating DND chief panahon ni PRRD, itong Marcos administration, na-appoint siya na chairman ng BCDA, Basis Conversion Development Authority. Last month, nag-resign siya as chairman. Ito pala, plano niyang kakandidato na maging senador. Okay? So, sino yung panglima? Ito na, 4-star general. Walang iba kundi si dating PNP chief, Pantilo Lacson, class 71. I don't know kung ilang beses na siyang naging senador. Maraming beses na. At ito, susubukan niya ulit magpa-re-elect. Ano ang kanyang advocacy? Yung sinasabi niya is more on budget scrutiny. Kasi nung panahon niya talagang mahirap makalusot yung mga singit-singit, yung mga unprogrammed funds yan, binubusisi ni Senator Pantilo Lacson. Isa lang siya sa mga few senators na ayaw sa pork barrel or PDAP. Hindi siya tumatanggap ng pork barrel kapanahonan niya. Dalawa sila ni late Senator Miriam Defensor Santiago. But lately, medyo nabulaga yung resolution, concurrent resolution number 10, na siya pala ang author, yung certification, liquidation by certification lang. Kaya lang, ang depensa naman ni Senator Lacson, may limit pala na I think 5 million lang ang pwede. But later on, naabuso. Naging unlimited amount na. So, yun po, ang ating mga PMEers. Hindi ako PME graduate. Kaya lang, napakataas ang tingin ko. Respeto ang mga PMEers. Ang laking contribution nila sa ating bansa. Basta PME, maasahan mo. Except, may ilan-ilan na medyo pasaway. But 99.9% sa mga nakasama ko, PMEers, are true to their motto, courage, integrity, loyalty. Tama ba? And then, maswerte rin ako dahil for more than 3 years, na-assign ako sa Philippine Military Academy from 2006 to 2009. The best assignment ko sa military service ko is yung more than 3 years ko sa Philippine Military Academy. So, good luck sa mga PMEers na pumapalaot sa politika. Sana ang taong bayan mamili ng gusto. Huwag na yung mga natin na wala namang ng Davao City. Ito ang tatak Duterte. So, i-relate natin ito sa isa ring viral video, yung kay Corina Sanchez, na pinupuri niya ang pangyayari sa Davao, na kung saan ito lang ata ang syudad sa Pilipinas ng mga kable ng kuryente o mga telephone wires ay underground na lahat. Hindi na pangit tignan ang palibot, tapos mas safety na ang mga tao kasi yung risk ng electrocution nawala na. Ang daming benefits ng underground cabling system. At ito nangyari sa Davao dahil sa leadership ng Davao City, yung leadership ng mga Duterte. So meron bang nakakagawa niyan?
ito, mga 2 weeks ago na-announce yung evaluation ng mga urbanized cities and municipalities in Mindanao and Visayas. Top 1, nangunguna ang Davao in terms of infrastructure, in terms of economic development. Walang makakatalo sa Davao pagdating sa mga siyudad sa Mindanao and Visayas. Of course, iba ang Metro Manila, nasa ano lang lahat yan nasa leadership May mga nabasa akong comments tungkol sa Davao, yung infrastructure. Ang mga projects daw sa Davao, kalsada, tulay at iba pa, mataas ang standard. Kasi nga, ang style ng mga Duterte, hindi sila naglalagay ng mukha nila. Walang tarpaulin na nakalagay mukha ng mga Duterte. Ayaw nila yan. Pinapatanggal ni Tatay Digong, VP Sara, yung mga tarpaulin na ayaw. Pati si Mayor Baste, ayaw niya. Hindi ko naman pera yan. Pera ng taong bayan. Ang trabaho ko lang is ibigay ang eksaktong serbisyo sa tao. So, stricto ngayon si Mayor Baste Duterte. May mga pronouncement niya kung minsan kung hindi niyo gusto ng aking patakaran, sige, huwag niyo na akong iboto. Huwag niyo na akong iboto next election. Napilitan lang ako na nagmayor. Alam naman natin na biglaan yung desisyon ng kanyang Ate Inday na tatakbong VP. Hindi siya magpipisa. Kaya walang takot itong si Mayor Baste na kahit batikusin siya, basta gawin niya yung tama. Dapat ganun. Hindi yung ang iniisip lang ng mga politiko yung next election. Kaya yung mga desisyon nila, yung gagawin nila, hindi nakasentro sa pagbibigay ng serbisyo, hindi nakasentro sa makukuha nilang boto. So, nawawala yung tunay na diwa ng public service. Dito sa Davao City, kakaiba. Okay? So, anong balita ngayon? Wala pa akong minomonitor ko. October 7 na ngayon. Bukas, October 8 na. Natuloy na ba na nag-file ng kandidatura si PRRD as City Mayor and Baste as Vice Mayor? Please comment kung meron na kasi inaabangan yan. I think October 5 nung nag-press conference si PRRD at ang kanyang indication is, if you want me to run as City Mayor, I will run. Senator, hindi ko na kaya. I don't want to die. Matanda na ako. Something like that. So, sana matuloy na, no? Kung hindi man ngayon, meron pa namang last day of fighting bukas. Ganyan man palagi ang style ni PRRD. Binibitin palagi. So, ano ngayon? Sino ang matapang? Granting matuloy ang kandidatura ni PRRD as Davao City Mayor. Sino ngayon ang may malakas na loob na lalabanan siya? Okay? Nograles yung talagang lumalaban. Kailan, since time immemorial, wala pang nanalong Nograles. Ako, witness ako, 1983. Dumating, 1985. Dumating ako sa Mindanao. Hanggang ngayon, dito na ako sa Mindanao. Nakita ko kung gaano kagulo ang Davao City noong mga panahon. Talagang killing fields yung Davao City. Dami NPA. Kaya lang nung umupo na una, OIC mayor pa after yung 1986 EDSA Revolution, tinilaga si Duterte as OIC, and later on naging mayor. Nako, doon ko nakita yung transformation, unti-unti. Transformation ng Davao City. Kakaiba ang style Duterte. Yung mga ang daming patayan na una, nako, lumabas yung alsamasa. Yung movement ng mga tao na sila nang lumaban sa mga NPA na nanggugulo sa Davao. Kaya alsa. Nag-revolt ang masa, ang katauhan sa Davao nag-revolt.
nagrebelde against sa mga rebelding NP. Wala silang nagawa. Kaya unti-unti nalinisan ang Davao City ng mga NP. Kaya lumayo sila, nandyan pa man din, nandun na sa mga bundok. Kasi nung una, nasa syudad. Kaya unti-unti ang Davao, kay maganda na yung peace and order. Wala nang gulo. One of the most prosperous city in the Philippines. In Mindanao, the best, most prosperous city. Malinis, disiplinado, hindi ka pwedeng magpatakbo ng mabilis sa Davao. May mga certain areas na hanggang ito lang ang limit mo, yung pagpatakbo. Pag mabilis ka, ticket ka agad. Parang style America ang style sa Davao. Malinis. Pag sinabing no smoking sa isang area, hindi ka talaga pwedeng magsigarilyo. Yan po ang Kaya napakasarap po tumira sa Davao, mamasyal. 2021 ata 2022 last na mamasyal ko. At hindi ko palagi pag pumupunta ko ng Davao, kumakain ako sa paboritong ulam ni Tatay Digong, yung bolkachong. Ano yung bolkachong? Yung mga buto ng kalabaw. Para bang balbakwa. Kaya lang, yung kalabaw, pinakuloan, tapos ang sarap. Ganyan lang po ang buhay ni PRRD, bolkachong lang. Tapos yung iba na lang is, ginamos, monggos, gano'n lang, simple buhay. So, like father, like daughter, like son. Sige! Sino ang kukontra sa mga Duterte sa Davao? Bring it on. I don't know kung anong mangyari sa inyo. Pupulutin na lang.